So now, let's proceed to the personal test. Ang nilagay ko lang po dyan is int score equals 0 because wala pa pong score dyan. Makikita po natin mamaya if kung paano po naging 0 yan. And score plus equals as question. Then, yung question na up to 20 yan, ginawa ko. Then, sa baba po nun is nagpunin po ako ng final score, then plus score, then yung out of 20. Wait. Then, sa baba po nun, ano na po ako ng static int ng as question, katulad po nung sa taas, para po yan po yung itatanong. Then, string Q, A, B, C, D, and right. Q stands for question, then A, B, C, D is yung question, then, yung choices, then right po is yung tamang sagot. Then, another string na ans, which is yung answer. Then, naglagay po ng while true. Then, ang pattern po then print, and ang pattern po is question, then space, then AB, then space CD. Then, your answer sa baba. Then, ans equals sc.next, then to uppercase para po doon po sa taas. Then, naglagay na po ako ng else if statement, which is ans.equals A or B or C or D. Then, break, which is tama yung sagot. Valid yung mga letters na sinagot. Then, else naman po if invalid yung mga letter na nilagay. Then, nakalagay po is invalid letter, you must enter ABCD to proceed. Then, nag-add po ako ng another if statement, which is if ans is equals to right, then magkakascore po ako ng 1 kasi return 1. Then, else naman po if mali daw po yung sagot ko, then ang lalabas po ay wrong answer. The correct letter was, then yung right na nilagay ko pong value sa string. Then, return 0. Then, let's proceed po sa currency converter. Then, maglagay lang po ako ng double na PHP, which is Philippine money, then Philippine peso, then nag-in po ako ng C, which is current, then nag-print na po ako ng enter PHP, which is mag-enter ka lang ng PHP pera mo sa PHP, then please choose 1 for USD, 2 for euros, and 3 for Japanese yen. Then C equals sc.nextInt. Then ito po yung ginamit kong solution, which is double naglagay lang po ako ng another variable na current 1, 2, 3. Ang current 1 po is PHP times 0.017. Yan po is para po siya sa USD. Then ang current 2 naman po ay PHP times 0.016. Yan naman po ay para po sa euros. Then else if C equals 3. Wait. Then double current 3, then equals PHP times 2.65. Then else if statement, if ang current daw po, ang sinus ko po is 1, ang lalabas po ay yung USD. Then dollar sign, and ang lalabas po is yung solution number 1, which is para po sa USD. Then else if ang pinili ko po ay 2, then ang lalabas po ay yung euros, then euro symbol na money, then solution ko po para po sa current 2, which is para po dun sa euros money. Then as if letter C as if C equals 3, then para po yan sa Japanese yen, which is yung ginawa ko din pong solution. Then let's proceed na sa expenses tracker. So ang una dyan ang ginawa ko dyan is nag-double muna ako ng budget, food, fare, and other. Then next step kong ginawa is na-print lang ako ng enter your daily budget, then yung next double, then enter your expenses in food, that's next double, and enter your expenses in fare, then next double, and enter your other expenses, then next double lang. Then ang ginawa ko pong solution is double the total equals food plus fare plus other. Then then nag-add po ako ng another variable na double balance equals budget minus total. Then
para po, ang lumabas po sa pag nilakas ko po ay total expenses, ang lalabas lang po ay yung pinag-plus ko pong food, fare, and others. Then pag lumabas po ang remaining balance, ang lalagay ko po doon ay yung pinag-minusan ng total, then yung budget na i-input natin doon. Proceed naman sa password generator. Ang ginawa ko lang po dyan is nag-print lang po ako ng I'm now generating your password, then 5 spaces, then naglagay na po ng string chars, which is small letters and big letters A to Z, and 0 to 9 numbers and characters, different symbols and characters. Then string builder. String builder pass equals new string builder. Then ang purpose po nun is para po unti-unting buuin yung i-generate nating password. Then ang next naman po ay yung random RNT equals new random. Yun po yung nilagay para po gumana yan. Yun po yung purpose nung ginawa natin kanina na nilagay po nating import na package, which is yung random. Yan po ay yung para po pumili po siya, mag-random po siya na pumili doon sa generate natin na characters. Then naglagay lang for int, which is for int I equals 0, then semicolon I less than 8, semicolon I plus plus. Ang meaning po nun is para ulitin ito ng 8 times dun sa pinili kong in-input kong character sa taas. Then pipili lang po siya ng 8 characters para po sa password na i-generate nito. Then pass.append chars.charat and rnd next int, then chars.length. Then ang purpose po naman ng char length is kinukuha po nito yung ilang characters na nasa variable na chars. Then ang rnd.nextInt naman po ay gagawa ng random number mula sa 0 hanggang length 1 dun sa generate kong variable na chars. Pipili lang po siya ng 8 characters. Then yung chars.charat naman po ay yun naman po yung kukunin yung number, yung character sa random positions. Then yung append ay yun ang purpose po nun is idadagdag yung napiling characters sa password. Kung kunwari like mag-generate na siya ng kanyang password. Yun na po. Then lastly, about system. Ang nakalagay na po dyan is yung name ko po, then location, age, and yung goal. And yun na po. Thank you.